Hindi naging hadlang ang karamdaman para sa isang dating teacher na makapagturo. Sa kabila ng kanyang kondisyon matapos ma-stroke, ipinagpapatuloy pa rin niya ang kanyang misyon na makapagbahagi ng karunungan. Ang kanyang kwarto ang nagsisilbing paaralan ng kanyang mga estudyanteng out-of-school youth. Nagbabalik po si Susan Enriquez on a site. Dito sa lungsod ng Calamba sa Laguna, isa-isa nang nagsisipasukan ng mga estudyante ni Teacher Noni. Pero hindi sa eskwelahan. Good morning, children. Good morning, teacher. Kundi sa kanyang payak na kwarto. Ito kasi ang ginawa niyang munting paaralan. Bawat sulok nito, punong-puno ng mga aklat na tila niluma na ng panahon. Sa araw na ito, science ang kanyang leksyon. Dating instructor si Teacher Noni sa Calamba State University. Sa kasamaang palad, tinamaan siya ng stroke dahilan para matigil siya sa pagtuturo. Pero hindi raw niya hinayaan ang kanyang kondisyon na maging hadlang sa kanyang misyon sa buhay, ang magbahagi ng karunungan sa mga bata na walang bayad. Kahit maliit na bagay lang, tutulong kami sa mga bata. Kasi sila ay yung future ng ating generation. Hirap na si Teacher Noni na igalaw ang kanyang kamay, kaya naman minsan ay nahihirapan na siyang magturo. Ngunit tuwing nakikita niya ang determinasyon ng mga estudyante na matuto, tila milagro raw na nagkakaroon ng lakas para muli ng gampanan ang pinaniniwalaan niyang misyon sa buhay. Pag nakita mo silang masaya, may ngiti sa kanilang mukha, nagsusulat sila, nakoreko yung mali nila, may okay na yan sa akin. Kada linggo, hindi bababa sa 15 mag-aaral ang kanyang tinuturuan. Ang kanyang mga estudyante, itinuturing na raw niyang mga anak. Sabi ng iba, dapat nagpapahinga na ako. Dapat din ako nagtuturo. Sabi ko, hanggat kaya ko mag-share, hanggat kaya ko magtuturo ako. Tsaka mahirap tanggihan ng mga bata. Ang magkapatid na sina Marie at Sheena, takbuhan daw si Teacher Noni tuwing nahihirapan sila sa kanilang mga assignment sa paaralan. In-explain niya po sa amin kung anong gagawin po dun sa assignment namin, kung paano po yung... Hindi niya po tinuturo yung sagot, yung ano lang po, in-explain niya lang. Ngunit sa kasamaang palad, karamihan sa mga tinuruan ni Teacher Noni, mga out-of-school youth o mga kabataang hindi pumapasok sa eskwela. Dito namin nakilala si Ednaline na bagamat 15 anyos na, hindi pa rin nakakatungtong sa grade 2. Dahil sa kahirapan, hindi raw siya kayang pag-aralin ng mga kumukupkup sa kanya. Matanda na po kasi tatay ko kaya hindi po kami masyado nakapag-aral. Kaya naman laking pasasalamat niya na nandyan si Teacher Noni. Dati po di po ako marunong magbasa. Kaya dyan lang po ako natutunan ng marunong magbasa po. Saka sa science. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, isa kada 10 kabataang Pilipino ay out-of-school youth. Sa kabuuan, aabot sa 4 na milyong kabataan ang hindi nakakapag-aral. Alternative Learning System o ALS ang nakikitang solusyon ng Department of Education sa problemang ito. Dahil meron naman tayong alternative learning system, meron tayong alternative delivery mode na kung saan binibigyan natin ng pagkakataon ng mga bata na magkaroon ng access to basic education. Hanggat may mga batang kagaya ni Ednaline, hindi raw hahayaan ni Teacher Noni na maging hadlang ang kahirapan para sa edukasyong inaasam. Lalo't naniniwala siyang karunungan ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mananakaw ni numan. Ako, si Susan Enriquez at ito ang aking assignment.